I-dissect nga natin ng konti, no? Itong bahagi ng statement ng Vice President kahapon kasabay no ng pagdiriwang ng araw ng ating kalayaan. So ang sabi niyang ganon, ang pagnanakaw ng kalayaan natin at soberenya natin hindi lang nangyayari kapag meron tayong foreign invaders. At ang pangalawa, nawawala din ang ating kalayaan at ating soberenya kapag ang ating mga opisyal sa gobyerno ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. So tama naman no yung ganitong statement, maganda naman, maganda sa pandinig. Yun nga lang kung iba yung dapat na nagsalita nito. Kung iba yung dapat na nagsabi at hindi siya. Kung iba na may credibility, na may integrity. Okay? So yon. So sa una, sabi niyang ganon, ang pagnanakaw ng kalayaan natin at soberenya natin, hindi lang nangyayari kapag meron tayong foreign invaders. So major light lang no ang dating nun. Kasi ang binigyan niya talaga ng diin doon yung pangalawang sentence no. So bakit light lang 'yon? Kasi nga sa nangyayari ngayon no sa ating karagatan diyan sa West Philippine Sea, kitang-kita naman no, araw-araw sa mahabang panahon no ay laman ng balita lagi ang aggression na ginagawa ng isang foreign country against sa ating mga mangingisda, sa ating mga Philippine Coast Guard personnel. No, nandiyan yung water cannon, nandiyan yung laser, at may mga nasasaktan na. Makuha lang no ang bahagi ng ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. May narinig ba tayo kay Sara Duterte? O isa man lang no sa kanilang pamilya na kinundi na ang aggression na ito ng foreign country na yan? Wala. Kasi nga, yung aggressor ay kaalyado nila. Tuta sila ng aggressor natin diyan sa West Philippine Sea. Yun eh. Kaya itong tao na ito it's very alarming no kapag siya yung mag-lead ng bansa natin kasi nga siya ay kaalyado ng aggressor natin diyan sa West Philippine Sea. So paano na kapag nangyari 'yon? So siguro mawawalan na tayo ng lubusang karapatan sa ating karagatan diyan sa West Philippine Sea. Kawawa naman no, ang ating mga mangingisda, mga kababayan diyan sa bahaging yan ng ating karagatan. Yan lamang no ang pangunahing ikinabubuhay nila, pinagkukunan ng ikabubuhay. So yon. So yung pangalawa na binigyan niya talaga ng diin, ito sa totoo lang dapat hindi sa kanya nanggagaling ito no. Kasi unang-una bahagi siya ng gobyerno. Yun nga lang hindi siya binibigyan ng masyadong atensyon. Pangalawa, siya mismo patong-patong na kaso ng pagnanakaw ng pangungulimbat ng salapi ng bayan. So ibig sabihin, kung yon yung mga aligasyon sa kanya, akusasyon sa kanya, na merong mga pruweba, siya mismo inaalis ang ating kalayaan at pilit niya tayong ikinukulong sa isang hawla na kung saan punong-puno ng mga pirata at magnanakaw. Kung hindi siya sana ang nagsalita nito at nagsabi nito,
taong may kredibilidad, taong may integridad, napakaganda sanang pakinggan. Pero sa kanya mismo nanggaling, eh, 'no? So, parang katawa-tawa ang naging dating, 'di ba? So, 'yun, eh. So, ngayon, haharap ka na sa impeachment trial diyan sa Senado sa July 6. At siyempre, lalabas na ang mga ebidensya laban sa'yo. Lalong-lalo na yung mga bank transactions na ginawa ninyo, ikaw at ng buong pamilya mo. So, yon yung dapat mong bigyan ng pansin at pagtuunan kung paano mo depensahan ang iyong sarili.